Labag sa batas ang pagkuha ng mga bagay na hindi sayo. Pero alam nyo bang ang paulit-ulit at hindi mapigilang pangunguha minsan ay sakit na? Tungkol dito ang tanong ni Mary Ann Hengelbrock. Ang sabi niya, ano po ang lunas kapag ang isang tao ay mayroong kleptomania? Ano po ba talaga ang sakit na ito? O pwede bang ma-excuse sa parusa kapag hindi mapigil manguha ng mga bagay na ginugusto niya? At sino ang tamang doktor na dapat puntahan? Kleptomania po ang tawag sa hindi pangkaraniwang mental disorder na sanhi ng hindi mapigilang kagustuhan o urge na kumuha ng mga bagay na hindi mo pag-aari. Ang mga bagay na ito ay karaniwang walang personal na gain. Maliit lamang ang halaga at kaya naman talaga nilang bilhin. Sinasabing tila nagbibigay ng ginhawa sa mga kleptomania kapag sila ay nakakakuha ng mga pagmamay-ari ng iba. Pero nakararamdam din sila ng matinding takot at pagsisisi pagkatapos. Madalang nilang itago ang mga bagay na kinukuha nila. Mas madalas ay ibinibigay nila ito sa iba, sinasauli o binabayaran na lamang nila. Isa sa mga tinuturong dahilan nito ang abnormality sa utak o ang imbalance sa mga neurotransmitters gaya ng serotonin at dopamine. Mababang serotonin levels ang nagdudulot ng impulsive behaviors habang dopamine naman ang kumokontrol sa nararamdaman nating pleasure. Kadalasan din pong mayroong kaakibat pa itong iba pang mga mental issues katulad ng depression, anxiety, addiction at iba pa. Permanente po at walang lunas ang kondisyon na ito. 3 beses na mas prone dito ang mga babae kaysa sa mga lalaki. Maaari din po itong magsimula mula edad 4 hanggang 77. Hindi pa malinaw kung genetic ang sakit na ito pero maaaring factor ang pagkakaroon ng history ng iba pang mga mental health issues. Wala naman pong panganib sa kalusugan ng pagkakaroon ng kleptomania pero maaaring magdulot ito ng iba pang mga problema tulad ng problema sa batas, pagkatanggal sa trabaho at pagkasira ng mga relasyon. Kung kayo po ay mayroong mga mahal sa buhay na nakararanas nito, makatutulong na magpatingin sa psychiatrist na maaaring magsailalim sa pasyente sa psychotherapy o cognitive behavior therapy. Dito inaaral kung paano makokontrol ang mga urges at i-manage po ang stress. Inaalam din ang mga underlying mental issues upang makabuo ng tamang coping mechanism. At kung kayo naman po ay may mga gusto pang mabigyang linaw tungkol sa inyong mga kalusugan, huwag magatubiling i-ask Doc Dex yan sa aking Facebook page o sa official page ng Good Morning Kapatid. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makapulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.